Ma'am? Kung naririnig po si ma'am, meron po tayong reactions dito sa Zoom. Basta wag lang sad react. Yan, pwede yan heart, 'di ba? Para ma-motivate magsalita si ma'am. Thank you very much. Okay? So, good evening. Thank you for attending our orientation for the PNPEE, FOE, and POE. So, itong orientation na ito, ngayong gabi, ay para po sa ating entrance examination for the PNP or yung NAPOLCOM examination, entrance examination, fire officer entrance exam, and for the penology entrance examination. So, uh, yung mga attendees natin, reviewers natin, so most of you, I think you are more on criminology students, and some of you, I know that some of you are enrolled na iba ang kurso. Iba din ang kurso. We are also accepting other courses for the PNPEE, FOE, and POE review. So kapag if ever na may mga kakilala kayo na mga gusto rin po na mag-review sa sobrang murang halaga, sa halagang 499 na quality, syempre kasi ang ating mga lecturer po dito ay mga national lecturer naman po. So, we see to it that we provide you a quality lecture. Okay? Para syempre, sa pagpasa po ninyo sa mga entrance examination na gusto ninyong applyan. Okay? So, let us start. By the way, my name is Ma'am Jessa Singkoy. Uh, I am a graduate of criminology, and I am a former program head sa isang institution dito sa Manila. I am also a former instructor too in the criminology department. And then I am taking up my master's in criminology. I am also a national lecturer. Nagtuturo po si Ma'am Jessa ng review for NAPOLCOM, penology, and of course, I have a area na talagang expertise sa criminology area. And then sa CORAD, yun po yung for criminology licensure examination. Welcome po sa Elite Force Review and Training Center. So shout out nga po pala dyan sa mga ating most of the enrollees kasi natin ay nanggaling sa PINMA St. Jude College, Manila, and then meron din tayong Quezon City. So meron din po shout out dyan sa mga students sa PCCR. And then nakikita ko yung aking kakilalang si Sir Jeff Gerson Calderon. Hello, Sir Gerson. And then, welcome po, lalo na doon sa mga kaka-enroll pa lang. So, welcome na welcome po kayo dito sa Elite Force. Anytime you may ask, lalong-lalo na po doon sa proseso kung paano po tayo magfa-file. And you may ask also, kasi kaming mga staff, kami naman po ay registered criminologist. We all know the process. Anytime you may ask questions, ano ba yung proseso? Ma'am, ano ba yung technique? Paano ba ako makakapag-review ng maayos? We also do coaching. Okay? Wag na wag mahihiya na magtanong po kay Ma'am Jess, Sir Brian. Yan. Kay Sir Brian, wag na wag mahihiya magtanong. Okay? Shout out din po pala kay Ma'am She. Hello, Ma'am She. Good evening. Okay, so let us start. Okay. So, welcome to Elite Force Review and Training Center. So, we are training for professionals and forging public servants. Nakikita po ba ang aking PowerPoint? Ayun, thank you very much. Para tuloy-tuloy po tayo at alam po namin na kayo ay busy din para magtuloy-tuloy tayo. Okay? About us, let me introduce you about Elite Force.
Elite Force Review and Training Center is a dedicated provider for high-quality review and training programs designed to prepare aspiring professionals for government and licensure examinations nationwide. We are committed to excellence, discipline, and competence in shaping future educators, law enforcers, and public servants. Okay, yon. So, ang Elite Force po, ito po ay isang review center na kung saan nagki-cater at tumutulong kami sa mga gusto pong maging passer. Lalo na po maging board passer po sa PRC. Specifically, ang aming sama-sama po ito ng mga registered na criminologists. Mamaya I will tackle about sino-sino ba yung mga yung bumubuo ng elite. Okay? So, nag-o-offer po kami ng LET review, nag-o-offer din po kami ng CLE review. Ayun, meron din po kaming entrance examination for PNP, FOE, and penology. So, okay, ibibigay namin sa inyo yung talagang buong pusong pagtulong po. So, para maging lisensyado po or magkaroon kayo ng eligibility para kayo po ay maging ganap na bombero, jail officer, correction officer, at syempre sa pagiging police officer. Okay? We also offer comprehensive and results-driven review program for the licensure examination for teachers. Yan nabanggit ko sa inyo, LET. We do also have LET review. So, criminologist licensure examination or yung CLE. PNP entrance examination, penology officer, yan, fire officer. Civil service examination, ayan, yan po yung i-offer din po namin. Kasi almost the same lang din naman po sila ng NAPOLCOM, nga lang alam niyo parang pag mag-entrance exam kasi kayo ng ng mga state university, ganyan yung mga ine-exam. Pero 80% talaga yung kailangan yung i-achieve. Okay? So our program are carefully structured to enhance knowledge, strengthen test-taking skills, and build confidence among our reviewees. Okay, so i-offer namin sa inyo, lagi tayong magki-Q&A, lagi tayong may nakaready kami mga test bank kasi para ma-familiarize kayo lagi sa pagsagot sa mga multiple choices. Multiple choices po kasi talaga yung exam natin for the following entrance examinations. So, yan, Elite Force Review and Training Center is guided by experienced instructors, updated review materials, and effective teaching strategies to ensure quality learning and successful examination outcomes. We aim to empower our students with the skills, values, and readiness needed to serve with integrity and professionalism. Okay, may schedule na po tayo. So, ang masasabi namin sa inyo, sulit po ang maibabayad nyo dito kasi from the start po ng ating review, tuloy-tuloy na po yan. Okay? Kasama na rin po doon yung mga test kailangan ninyo mag-mock boards. Kaya talaga ninyong practice ng mga Q&As. Okay? So, kailangan po ninyong matuto paano po talaga sagutin ng tama yung tinatanong. Lalo na po, kailangan po ninyong matutong ng tinatawag naming rationale, yung rationalization. Okay? Paano po ba mahanapin yung keyword? Kadalasan din, ayan kami mga criminology, aminado kami dyan. Medyo ang CRIM kasi, pero ang CRIM kasi, matsagayan mag-exam eh. So, sa Q&A, kailangan talagang hanapin yung keywords, kailangan talaga nating i-eliminate ano ba yung mga irrelevant na mga choices. Yan, ituturo din namin sa inyo yan nila Sir Brian. Okay?
Vision, of course, our vision is to become a leading review and training center in the Philippines and beyond, recognized for excellence in academic instruction, professional training, and exam preparation, producing competent, disciplined, and service-oriented professionals in education, law enforcement, fire protection, corrections, and public service. Yun lang naman po ang vision namin. Talagang um, ma-recognize po kami as isang academic instruction, kumbaga isang magaling na review center kasi kami po ay mga educators. We want what's best for our students. So kasi natatapos, feeling kasi namin, being an educator, natatapos na sa review. Kumbaga, hindi lang naman sa review natatapos. We want to guide you also, lalo na kapag mag-a-apply na kayo sa gusto ninyong law enforcement. Nandito pa rin naman kami once na yan isa din yan sa vision namin. Matulungan din namin kayo sa pag-a-apply, ano ba yung mga strategy, ano ba yung mga techniques, kumbaga hanggang sa dulo, hanggang sa sa susunod yan kukumustahin nyo na kami na naka-uniform na, ma'am. Thank you, ma'am, sir. Ito na kami. Yun talaga yung pinaka-vision namin. Talagang nakasuot na kayo ng pang law enforcement officer na uniform. Okay? So our mission is to deliver high quality, comprehensive and results driven review and training programs for the licensure examination for teachers, criminology licensure examination, PNP entrance exam, penology officer exam, fire officer exam, and civil service exam. Elite Force Review and Training Center is committed to developing an innovative, dynamic, and value-driven learning environment composed of experienced and dedicated instructors who provide effective lectures, practical strategies, and up-to-date review materials that help learners achieve their professional goals and succeed in their chosen careers. Okay, so ang mga kinuha din naman namin pong mga review lecturers ay mga batikan na. Kumbaga, sinala namin, mga nagtuturo na rin po sila sa iba't ibang mga review center para mai-provide din po namin sa inyo yung quality talaga po na review. Kinuha namin yung mga experience na rin po kahit papano, mga nakapagpasa na ng mga sa NAPOLCOM, okay, sa Penology at Fire. So we want you also to experience na mapakinggan ang turo nila at lecture nila. Okay? So what are the core values of Elite Force? So we do have core values which is yung acronym ng Elite Force. So ang ating core value is excellence, okay, leadership, of course, integrity. Yan, isa sa mga pinakamahalaga talaga is integrity na na core value sa isang review center. Syempre, what you see, what you get. Kumbaga, mas ang ano namin, isa sa goal namin kung bakit naisip namin tong core value na sinama namin si integrity is gusto namin walang hidden charges. Okay? So sa murang-murang halaga, sa halagang 499, mas gusto namin, mas more on yung mas maibibigay. Okay? Kumbaga, ito talaga sa start talaga kasi talagang kailangan magpakilala ng isang review center. Okay? So, kailangan talaga yung integrity. Okay? Makilala ang isang review center na may ano talaga, may quality. Yun ang gusto namin. Kaya talagang pinag-isipan po talaga ang pagbuo ng review center na ito. Okay? Teamwork, of course. We do teamwork. Okay? No man is an island. Empowerment, faith and discipline, opportunity, resilience, competence, excellence in service. Of course, yan naman po ang core values na para sa mga reviewees namin. Yan ang gusto naming matandaan po ng mga reviewees namin. Yung faith and discipline, magtiwala ka sa Panginoon unang-una, kung sino man ang Panginoon mo, ano man ang relihiyon mo, magtiwala ka sa Kanya. Ikalawa, magtiwala ka sa sarili mo during your review.
Huwag kang magda-doubt. Ikatlo, magtiwala ka sa mga naniniwala sa'yo at sumusuporta sa'yo. Ikaapat, magtiwala ka sa review center mo kasi hindi ka papabayaan yan. Okay? Yan. Of course, yung opportunity, tatandaan, laging may oportunidad. Kaya kailangan mo magsumikap. Resilience, kailangan po ng pagtsatsaga. Tatandaan po ninyo yan. Sabi nga, di ba, kapag may tiyaga, may nilaga. Gasgas man, ang kasabihan, pero totoong-totoo po. Okay? Lagi, resilience kailangan matibay ka. Kailangan magtiyaga ka, maging mapasensyoso ka. Kahit humarap ka man sa pagsubok, kailangan tatayo ka pa rin. Okay? Tayong mga Pilipino, mga ano tayo talagang matsagain tayo. So, talagang pangatawanan natin ang pagiging matyaga. Competence, of course, be competitive, hindi sa in an arrogant way. Kompetensya mo yung sarili mo. Huwag kang makipagkompetensya sa iba. Kompetensya mo yung sarili mo. Kung guys, kaming mga instructor nyo, dumating din kami sa point na yan na naging reviewist din kami. Kinokompetensya namin yung sarili namin, mas hinihigitan pa namin yung performance namin, yung pagre-review pa namin. Okay? So, yung competence na yan, ikompetensya nyo yung sarili nyo, hindi ikompetensya yung ibang tao. Okay? Hindi ka naman nagre-review para sa kanila, nagre-review ka para sa sarili mo. Okay? Excellence in service, ito talaga yung pinakahuli. Okay? Excellence in service, sa amin din yan. Gusto din namin maipakita yung serbisyo, the best ang maibigay namin sa inyo. Kayo naman in the near future, gusto namin maging futuristic, na once na nakapasa kayo sa elite, pag nag-apply kayo sa kahit anong law enforcement na in-applyan nyo, maalala nyo yung core values na tinuro namin sa inyo. Okay? So those are the core values of Elite Force. Okay. What you expect in our review program. So of course, the inclusions of the review program that you enrolled, ito yung mga inclusion. So we do have live classes via Zoom. Okay? May mga live classes tayo. We do have also soft copy notes. Hindi namin na-include dito sa naka-indicate. Meron po tayong recorded. Hindi na po ang recorded natin sa Telegram. Alam nyo kung bakit. I-shutdown ng ang Telegram dahil ang mga Pilipino mahilig magpasa ng yorn. Mahilig manood ng mga malalaswa sa Telegram. Ayan. Ibaba na tuloy ang Telegram. Wala na, tapos na ang kaligayahan ng mga kalalakihan na umaasa sa Telegram. Hindi, bawal na daw ibaban na po ang Telegram dito sa Pinas. Ayan, aray ko. Tapos ang kaligayahan ng iba. Okay lang yan. Pag magre-review, saka na maglolo. Saka na mag-isip na makamundo, mag-review muna. Okay? Okay. Ang ating recorded po ay sa YouTube. So, magsisend po kami ng link ng ating private YouTube account. So, kapag may link kayo nun, doon lang kayo kapag may link kayo, doon lang kayo makakapanood ng recorded. So, lahat naman po tayong mga enrolled ay may kanya-kanyang link. Okay? Medyo sineperate namin yung link ng iba't ibang school para syempre makapag-band. Okay? Para makapag-band. Yung iba naman nagaling ibang schools, pinagsama-sama namin. Okay? So, yung iba kasi, yan, maraming nag-enroll sa amin, mga graduating na. Yan, mga graduating. Ewan ko ba at siguro napaka-busy pa ng iba. Balita ko, ang dami pang inaasikaso. We do understand. We do have a recorded naman po. Nakakapanood naman sila. Sabi bold ni Wally, aray ko. Patay tayo dyan. Okay. Meron bang bold ni Wally sa ano ba yan? Ano ba yan? Telegram? Nako. Luma na yan. Okay. So, yun nga po, ang ating recorded, meron tayo sa YouTube. Okay, sa YouTube. So, wag kayong mag-alala, lalo na sa mga fourth year namin. Ayan, ang dami naming enrollee na fourth year sa iba't ibang school. So, wag kayong mag-alala. Alam mo, nakakatuwa guys,
masyadong preparado ang mga graduating ngayon, natatakot sila sa bugso ng pa-exam. Pero that's fine, at least ready kayo, 'di ba? Nagre-ready kayo ano yung maa-anticipate nyo sa pag-e-exam. Ang dami kasi meron kami sa St. Jude, meron kami sa PCHS, meron kami sa PCCR, ayan. Tapos, huwag kayong mag-alala, yun nga, meron naman sa YouTube na recorded. Unlimited replay yon. Okay? Don't worry, unlimited replay. Hanggat enrolled kayo, hanggat meron pa yung GC natin, unlimited replay yan. Okay? At syempre naman guys, if ever naman po na tawag nito, pwede naman ninyong i-recommend sa amin yung iba na mga gustong mag-enroll. Yung iba kasi, alam nyo, 'di ba ang unfair naman 'yon, ise-send niyo yung link ng tawag nito, yung link ng recorded. 'Di ba parang cheating 'yun, parang nag-cheat na kayo sa jowa niyo, 'di ba? Di kayo nagpapaalam sa amin, 'di ba? Mura lang naman yung halaga, 499 para na rin sa integrity ng Elite Force. Yung iba kasi binibenta, tapos nagugulat kami pagmumukha pala ng lecturer namin yung nandoon, 'di ba? Anong mararamdaman ni lecturer? Medyo ano sa part niya na uy, nakita ko binibenta yung ano ko, hindi naman galing sa mismong elite, 'di ba? So I do hope sana maintindihan nyo guys ha, na medyo na private ang ating ano, sa atin lang talaga. Okay? So kung gusto ninyong ano, i-recommend nyo sila sa atin para makapag-enroll din. Okay, may pang ano nga may pang ambag sa inuman, pang bayad sa review, wala. Aray ko, 'di ba? Diagnostic examination, yan talaga yung pinaghahandaan talaga namin. Talagang gustong-gusto talaga naming paspasan kayo ng re-review sa ano sa pagre-review through diagnostic examination. So kapag wag kayong magugulat kapag mamaya may papasagot kami sa inyo, nandun na rin naman yung tamang sagot at ano, kayo na lang din ang magre-review, okay? So, mas maganda niyan, manood muna kayo ng recorded natin and then after nun, mag-take kayo ng diagnostic examination. At wag naman po ninyong dadayain ang sarili ninyo kasi katulad ng sinabi ko, kakampi nyo lang sarili nyo. Hindi naman kayo makapanduduga sa mismong examination. Dahil lalo na sa PNP, ang magbabantay sa NAPOLCOM exam, ang magbabantay mga pulis. 'Di ba? Mamaya manginig ka sa takot, makita mo yung mga pulis yung nagbabantay, may strict sila lalo na po sa time. Okay? Kaya lalo na kapag nag-cheat ka, baka ban ka na, hindi ka na mag-take ng NAPOLCOM. Post-test, after every lecture yan, nabanggit yan. Post-test every after lecture, mag-exam. Okay? Take note, yung ginawa po na post-test ng mga lecturers nyo, hindi po yun mismo ang lalabas sa exam. Okay? Yung proseso, ano po ba yung ano yan, preparation. Okay, baka magtaka kayo Hindi naman, ako, wala namang lumabas sa ni-review ko doon. Hindi po ganun ang pagre-review. Okay? Kayo po ang tutulong sa sarili nyo, guide kami. Guide lang kami. Pangit yung ganong mindset. Hindi naman ganyan-ganyan. Dapat, syempre, aralin nyo lahat para lahat po makatch up nyo. Okay? Mock board examination, mock board exam with ratio. Okay, yung mga ine-exam nyo, kailangan may rationality yan, may explanation. Okay? Of course, meron po tayong tinatawag na final coaching. Puro Q&A na lang po na lecture. Okay? Pagkatapos nyo examine, i-Q&A, i-lecture yung in-exam ninyo. Okay? 500 plus questions and answers. Kadalasan naman kasi ang tinitake na exam lang naman natin lalo na sa NAPOLCOM examination, 150 lang naman. Okay? So, 'di ba? May 500 plus na kayong, may other 350 plus kayo or 300 plus na kayo na extra Q&A. Not bad. Okay, so those are the inclusions and what are you going to expect in our review program. Okay? So, papakilala ko naman po sa inyo sino po yung ating poging-poging review director. Ayan. Ang nakapag talagang uh,
isa din sa nakapag-isip na magtayo talaga nitong Elite K. Syempre, of course, with the help of Ma'am She. Ma'am She. Hello, Ma'am She. Si Ma'am She is a good friend of Sir Brian. Si Ma'am She, nagbibigay din siya ng oportunidad makapagturo yung ibang katulad kong lecturer sa review center niya. And then, um, syempre, with the guidance of Ma'am She, so si Sir Brian, ang review director ng Elite Force. So si Mr. Brian Rodado is also is a registered criminologist. He is also a civil service eligible. He is taking up Master of Science in Criminal Justice in UDM, Universidad de Manila. He is a review director, national lecturer, PNP entrance examination lecturer, former review coordinator, so former instructor at PINMA St. Jude College, Manila. Kasamahan ko yan si Sir sa PINMA St. Jude College, Manila. So, isang magaling na professor yan si Sir, lalong-lalo na sa subject na LEA. Grabe to, mamaw sa subject na law enforcement to, kaya match na match talaga magnapol ko review lecturer to. He only got lang naman na average of 94% sa subject na LEA. Okay, law enforcement. 'Di ba? See, 'di ba? Mamaw yarn. Okay. So by the way, yours truly, I am the review coordinator. I am the one helping Sir Brian Rodo when it comes to the marketing and posting of the review program for the Elite. Okay. So I am Ma'am Jessa Singkoy. I am a registered criminologist. I am civil service eligible, napalcom passer si Ma'am. Kasabay ng pagiging registered criminologist ko, nagkasabay sila ng pagpasa ko ng NAPOLCOM. Lumabas yung result ng January noong 2022. At the same time, noong February naman, naging NAPOLCOM passer ako. So, talaga nako, sawadi ka, napuri pa si ma'am ni Melissa. Hi Melissa. Okay. So, NAPOLCOM passer si ma'am. Kaya masasabi ko sa inyo guys, pag nag-focus lang talaga kayo sa review, very basic lang. Very basic lang naman po ang pagpasa kung talagang yung buong puso nyo at utak nyo nakalaan talaga sa pagre-review. Kayang-kaya nyo yan. Okay, kami din, nandyan din kami sa posisyon nyo na umiiyak-iyak pa nga kami na lalo na nung nag-aabang kami ng result. Ganyan din, mararanasan nyo rin yan. Okay, I am taking up my Master's of Science in Criminology. So I am also a national lecturer for the criminology review for the CLE, Criminology Licensure Examination. So former review coordinator din po si Ma'am Jess. And I am a former program head at PINMA St. Jude College, Manila. I am a former instructor to din po. Okay, so yung halos makakasama nyo na mga staff na mag-a-assist po sa inyo at mag-guide po sa inyo through start till the end ng pagre-review nyo. Okay? So, meet the list of elite lecturers. Okay? So, papakilala ko po sa inyo sila Sir, sila Sir Attorney Makamasa Gapit. He is a CLE 1 sir noong 1999. Okay, magtuturo po siya ng general information. Si Dr. Princess Alaysa. Okay, si Ma'am Alaysati ng general information. Of course, Sir Brian Rodado. Siya ang magtuturo ng general information and logical reasoning. Of course, me, Ma'am Jessa, I'm going to teach general information. Si Dr. Jake Kalongkong. Okay, si Sir Jake ng Jake TV Vlog. Yung mga criminology, kilala yan. Lalo na yung magte-take ng penology. May numerical. Nagtuturo siya ng numerical sa atin. Okay? So, okay. Nandyan din po sila Mr. Kenneth Rodado sa verbal reasoning. Okay? Si
Sir Daniel Santiago ng Logical Reasoning, si Miss Grace Pascual ng General Information, yan, si Ma'am Julian, si Mrs. Julian Pastrana Consunji, okay, ng Verbal Reasoning, si Sir De Los Santos ng General Information. Okay, ito talagang ito si Attorney Gapit. Sabi ni Sosing ni MJ, si Attorney Gapit magtuturo po sa atin. Yan, si Sir JD Singkoy na batikan sa pagtuturo ng math. Sinasabi ko sa inyo, pag yan na nagturo ng math, guys, kahit 10 beses kayong magtanong, hindi kayo susukuan yan. Nakangiti pa yan habang nag-e-explain sa inyo. O, kanino kayang kapatid yan ang pogi, ano? Okay, si Ma'am Jess de la Cruz magtuturo din po siya ng logical reasoning and numerical reasoning. So si Ma'am Maria Virginia Frani ng general information. So Ma'am Glyzel Velasquez, si Ma'am Glyzel ay top 2. Okay, top 2 sa criminology licensure examination, magtuturo po ng general information. At si Sir Ken Castro. Yan, magtuturo din po ng general information. Okay? Opo. Si Sir JD yan, kapatid ni Ma'am Jess yan. Graduate yan ng engineer. Grabe, alam nyo ba guys, ano ko lang sa inyo, share ko lang. Si Sir JD, sobrang haba ng pasensya niyan. Ate niya ako, pero apakagaling niyan sa math. Nag-aaral pa yan nung college, sabi ko sa kanya, one day lang. Sabi ko, JD, hirap na hirap ako sa math, kaya nga ako nag-cream, akala ko walang math. Eh, syempre, may percentage, base rate. Magaling lang ako sa pera. Sabi ko, sa pera lang ako magaling, bro. Help me. Alam niyo yung ginawa niya? Tinuruan lang niya ako 3 hours. Talagang umupo lang siya. Talagang ang haba ng pasensya niya sa akin. Alam niyo ba guys, paglabas ng result, nung nalaman ko nakapasa ako, isa sa pinaka-highest ko, ang pinaka-highest ko is 82 or 83 ganun. Math pa. Sabi ko, grabe. Sabi ko, nagbiro pa ako noon sa kanya. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng review center, kunin kitang ito na, 'di ba? So, yan, i-share ko siya sa inyo. Marami nang napasayan na may pinagtuturuan din kasi siyang review center. So, marami nang napasaya na mga pulis na ngayon. So, magaling sa math yan. I assure you guys. Okay? So, those are our elite lecturers. So, mamimit nyo yan sila anytime soon. Okay? For the announcement po ng Under Civil Service Commission ng Fire and Penology Officer Examination. Take note guys, sabay po kasi ang date of examination ng dalawa ng Fire at Penology Officer Examination. Kaya, iisa lang dapat ang piliin po ninyo. So, date of examination po niyan, kung gusto mo talagang maging bombero, okay, gusto mo talagang kung ikaw ay talagang pangarap mo maging bombero, medyo adventurer ka talaga, gusto mo mag-aakit, mala Spider-Man ka, mag-aakit ng mga building, 'di ba? Try it, fire officer exam. Okay? Volunteer ka, try it. Kapag naman gusto mong ikaw naman ay may ikaw naman ay gusto mo ng therapeutic, gusto mo ng maging jail officer, maging counselor sa loob ng jail at ng correction, ng prison, mag-take po ng penology officer exam. Okay? Date of examination, June 7, 2026. Reminder, application period is on March 9 na pwedeng mag-apply. March 9, 2026 to April 8, 2026. Target release of results, July 20 ang release ng results nito. Okay? Yung details, isa-send namin, yung further details, isa-send namin saan kayo pwedeng ano yung pwedeng testing area or yung pagpapasahan nyo ng application, yan. Magsisend kami din sa inyo. Okay? Penology Officer Examination and Fire Officer Examination requirements. Ano-ano nga ba ang mga requirements para po ikaw ay makapag-take ng examination?
Okay? Siyempre unang-una, you must be a Filipino citizen. Baka meron naka-enroll dito, Mexican. Baka merong American citizen dito, wala naman siguro. Must be at least 18 years old on the date of filing of application. Okay, siguro wala naman ditong minor. Must be of a good moral character. Dapat po ha. Must possess a bachelor's degree on the date of filing of application. Kailangan sure ball po na meron na po kayong diploma, po kayong TOR. Okay? So doon sa mga fourth year natin, take note po ha, dahil kayo ay gagraduate na, um, for sure, yung iba po kasi dyan, yung mga fourth year kasi natin, nandito para sa NAPOLCOM entrance examination. Kasi itong penology officer exam, next year wala na naman ito. Ngayong year lang din talaga nagkaroon. Okay? Bakit ma'am? Bakit hindi taon-taon? Kasi yung quota. Okay? So, must be mentally and physically fit. O yung mga graduate dyan, kailangan see to it makapasa na kayo ngayong taon. Ha? Ng Penology Officer Examination at FIRE kasi after ilang ano na naman yan. Kasi no nakaraan, after 2 years, bago nagkaroon ulit. Okay? So, must be mentally and physically fit. Of course, dapat must not have been convicted by final judgment of any crime involving moral turpitude, dishonesty, examination irregularities, immoral conduct, drunkenness, or drug addiction. Ayan. Okay. Dapat hindi ka pasaway. Okay? Baka mamaya ikaw ay may pending case. Bawal po. Must not have been dishonorably discharged from military service or dismissed for cause from any government position. Okay? So yun po yung mga dapat tandaan po natin ng mga requirements. Ito naman, meron namang application requirements. Okay? Unang-una, fully accomplished application form. Appropriate CSC form number 100. May mga samples po niyan, isi-send po namin sa inyo. Okay, magsisend kami ng samples niya, appropriate CSC form number 100, yung application form na tinatawag. 4 identical passport size ID photos. Okay, 4 identical passport size. Basahin po hindi yung 1 by 1 tas whole body. Passport size nga, whole body naman. Okay, hindi po ganun ha. So with name tag, white background po yan with name tag nakalagay. For example, Singkoy Jessa D, ganyan. Refer to the official examination advisory for complete photo specifications. Okay, magpo-post naman po ang FOE, ang civil service page kung yun po ay may pirma. Parang sa civil service kasi may pirma doon sa ilalim ng pangalan. Okay, ng name tag. So, isa-send din namin sa inyo 'yan. Pati yung appropriate CSC form number 100. Original and photocopy of any accepted valid ID. Yung mga valid ID po primary and secondary. Okay? Bawal po diyan. I think bawal guys yung bawal diyan guys yung ID sa school, ID sa tawag nito, yung mga ID na sa work, bawal po yun ha, hindi yun primary and secondary. Lalo na yung mga nyo, baka mamaya meron pa kayong ID sa mga motel-motel, bawal yun lalo. Okay? Examination fee for the FOE and POE is 700 pesos. Okay? Medyo pricey yan. Unlike sa Dapolcom kasi ay alam ko 400 plus lang. Okay. So the passing score for the Civil Service Commission ng Fire Officer Examination FOE, ang passing score po niyan ay 80% pataas. Okay? General rating of at least 80%. This exam covers general ability of 25%. Specialized area or fire protection topic is 75%. Providing second level eligibility for the Bureau of Fire Protection, yan, magagamit niyan sa pag-a-apply sa BFP. Okay? Aside doon sa PRC, sa CLE, yung inyong lisensya sa PRC na pang-criminologist.
Yun yung first, primary. Ito naman second level. Ito yung second level eligibility. Ito talaga, pag meron kayo, passer kayo ng FOE, for FOE lang talaga. For BFP lang. Okay? Hindi nyo pwedeng gamitin to. Passer naman ako ng FOE, try ko mag-penology, maging jail officer. Wag po. Dito lang po yan. Okay? Sa pagiging bumbero. Yan, sa pagiging firefighter. So, key details for FOE, passing grade is 80% and higher. Okay? Paano po ba ang exam structure ng FOE? So exam structure ng FOE 160 items. 150 core questions, sama-sama na 'yan, yung general information, math, English, logic, verbal reasoning, plus 10 personal info items. Okay? So coverage, general ability, so verbal, analytical, numerical, and specialized areas. Okay, fire protection and prevention. Okay, take note, validity, the resulting eligibility is permanent and specialized for the BFP. Okay, always remember that. Okay? So, lahat naman po yan, naka-include na sa review natin. Magaguide naman namin po kayo. Okay, ito naman po. Mamaya, tuturuan ko kayo ng technique kapag nasa testing area na kayo, nasa room for examination na kayo. Okay? Kasi naalala ko na nag-take ako ng lalo na matuturuan ko kayo sa NAPOLCOM. Ano ba yung mga instructions sa amin? Okay? Ano ba yung do's and don'ts? The passing score for the Civil Service Commission, Penology Officer Examination, POE, general rating of at least, of course, same. Kapag Civil Service Commission, Civil Service Exam, at saka yung POE at FOE, 80% po ang passing rate. Scores are not rounded. Same with FOE. Kung makita mo po doon sa website na ang average mo ay 79.99. Huwag mo na pong tangkain na ipa-round off yan. Ha? Sa civil service, nakakahiya. Bagsak po yan. Okay? The exam consists of 50% general ability, so 50% specialized area, lalo na yung jail management. Okay? So, meron namang mga may forte sa correctional administration dito. So, don't you worry. Don't you worry, be happy. Don't you worry, we got you guys. We got your back. Okay? Providing second level eligibility for the Bureau of Jail Management and Penology and Bureau of Correction. Yan, magagamit nyo yung eligibility na yan for jail officer at saka correction officer. Okay? Okay, exam structure, minimum rating is 80%. Components covers ng POE, verbal ability, analytical ability, numerical ability, specialized area, lalo na yung jail management and operations. Result verification, official results are posted on the CSC website. Guys, alam nyo, bago ko makalimutan, among these three, all of this, yung NAPOLCOM, POE, FOE, alam nyo ba, ang maipapayo kong technique sa inyo as a passer, kung hindi kayo magaling sa math, guys, better yet, ihuli nyo yun. Unahin nyo yung mga nadadalian kayo. Kasi ang tagal mag-solve sa math, lalo na kung hindi ka naman math genius. Okay? Matagal mag-solve sa math, huwag kayong magfo-focus muna sa math. Mag-focus po muna kayo doon sa mga madadaling subject. Okay? So, syempre, tatantusan nyo yung questionnaire nyo kasi bawal naman po lagpas-lagpas sa Scantron. Scantron paper po kasi ang gamit yung, alam nyo yung, pag bumoboto tayo, yan, machine ang nag-check. Okay? Pag mag-shade din po kayo, wag yung bubutasan, wag madiin. Kasi baka mamaya kayo po ang, ayan,
Kadalasan po, ang oras niyan kada subject ay merong 30 minutes lang, merong 45 minutes. Hindi po kayo hindi kayo oorasan eh. Kayo talaga kailangan magdala kayo ng relo, guys. Magdala kayo ng relo, wag po ang smartwatch. Delikado. Ginamit po 'yan dati na pang kodigo, pang cheat. Papatanggal sa inyo 'yan. Lalo na, alam niyo ba guys, mas mahigpit ang mga teacher na nagbabantay kaysa sa mga pulis. Ang mga teacher na nagbabantay, papagalitan kayo, baka hindi na kayo pagtaken. Nakita, naka-smartwatch kayo. Okay? Magdala kayo ng manual, yung relo talaga na ano ha, yung relo talaga na hindi siya smartwatch. Okay? Yung may daliri. Okay? Or yung maganda yung manual na. Kasi alam nyo ba guys, hindi po nila sasabihin kung ilang minuto na lang. Sasabihin lang nila, you may start tapos magugulat na lang kayo, 20 minutes left. Tapos ikaw nasa ano ka pa lang, 1 to 160, yung exam mo sa POE, nasa 80 ka pa lang, kalahati ka lang, tapos 20 minutes na lang. Magdadala kayo ng relo, guys. Okay? Magdadala po kayo ng relo. Tatayman nyo yung sarili nyo. Okay, kailangan sa ganito matapos ko yung ganito. Huwag naman kayong magmamadali. Okay? Take your time to answer, pero dapat diligently yung pagsagot nyo. Okay? Kapag hindi nyo alam, huwag nyo namang mamarkahan yung Scantron paper. Ang markahan po ninyo na wala pang answer, for example, asterisk, wala pang answer, yung test questionnaire. Technique po yan, okay? Okay? So, exam structure, tapos na tayo doon sa penology exam. What to bring during the examination? Okay, ito ha, POE. Valid ID card, mga ID po ninyo. Original and unexpired. Wag na wag po kayo magpapakita ng expired na ID. Preferably the same ID na ginamit nyo during nang nag-apply kayo. Okay? Bring black ball pens and Mongol 2. Same with FOE yan ha. FOE, penology at saka NAPOLCOM exam. Okay? Magdala po ng ball pen. Tigdalawa para mas masaya. Magdala na rin kayo ng eraser. Magdala na rin kayo ng pantasa. Okay? Notice of admissions. Of course, kailangan nyo ang NOA, guys. Kapag burara kayo, wag na ninyong dadalhin yan sa examination center. Ha? Meron kasi kaming naranasan na estudyante namin sa review. Umiiyak. Mismong date of examination niya ng NAPOLCOM, nawawala ang NOA niya. 'Di ba? Nawala ang NOA niya. So ang ginawa niya, buti na lang meron siyang I think picture ng NOA. Tapos yun yung pinakiusap niya doon sa teacher na sa mga pulis na nagbantay. So medyo na-delay siya ng ilang mga siguro 30 minutes. Validate pa. Okay? Wag magiging burara sa NOA. Okay? Mawala na yung makalimutan nyo ng mag-brief, mag-panty. Wag lang yung NOA nyo. Original birth certificate. Yung NOA po, notice of admission po. Yun po kasi yung kailangan ninyo kapag tapos na po kayong mag-file, may lalabas na NOA. Okay? NOA ang ibibigay sa inyo. May ano ninyo yung detalye ng pag-e-exam nyo sa POE, FOE at saka NAPOLCOM. Okay? So, same lang din yan sa pagtitake ng criminology board. Melissa, same lang din yan sa pagtitake ng board. Mahalaga ang NOA. Original birth certificate, mahalaga po yan sa pagfa-file. Okay? Original birth certificate, wag na wag kayong magpapasa ng pekeng birth certificate na lalaman po nila yan. Okay? Wag na wag manduduga sa filing. Naiintindihan po? Transparent bag, optional lang naman po. Pwedeng magdala kayo ng yung clear envelope. Clear envelope lang po, basta nakikita. Bawal po magdala. Sa Criminology Board Exam, ma'am, per day po ang yes po. 3 days po ang board exam ng Criminology. So, 3 araw yan, talagang tsagain mo lang talaga. Okay? Ganto din naman ang dadalhin doon, NOA, ballpen, lapis, pambura, pantasa.
Ma'am, yung sa stamp po, kailangan po ba 21? Paanong 21? Makakabili kayo guys doon mismo. Wag na kayong bumili ng stamp sa labas. Kaya sila nagpapabili ng stamp kasi para doon na kayo bumili. Hindi 21 pieces ha. 21 pieces ba ang stamp sa ano? Sa Napolcom, parang ang binili ko nga lang na stamp, 2 o 3. Okay. So, transparent bag, hindi. Ito, advice ko sa inyo, folder. Yung clear envelope. Snacks and water allowed in clear transparent containers. Yung ah yung bottled water, tatanggalan nyo ng label. Kasi nagkaroon na po ng pandaraya regarding dyan. Biruin nyo ang pandaraya sa Criminology Board exam, nandoon po sa label. Yung clear yung likod, nandoon yung mga keywords. 'Di ba? So wag na wag po ninyong tatangkaing manduga during po ng exam. Oo, nakakakaba, pero mas magandang nag-exam ka ng may integrity ka. Ayan, tama. Sabi ni Sir Tabago, daming nahuling nagsipi. Nauso lang si AI at si Google na walang ka na ng tiwala sa sarili mo. Okay? Mas marami kang alam. Si AI, hindi naman yan nakikinig sa ngal-ngal ng teacher mo. 'Di ba? Hindi naman yan nakikinig ng what is crime, what is ano ang nauna, si crime ba o si law. 'Di ba? Magtiwala lang kayo sa sarili nyo. Yung mga nanduduga, ibig sabihin yan walang tiwala sa sarili, kulang sa preparasyon. Okay? Mas magandang lumaban ka ng baon mo yung red na brief, red na panty, ganun ba? Baon mo yung sarili mo, yung alam mo. Okay? Plus na lang yung paniniwala para makapasa daw magbra at panty na red, brief na red. Pero hindi rin. Hindi naman magtatanungan pa kayo sa testing center, naka-red ka bang panty? 'Di ba? Tapos malalaman mo yung hindi naka-red na underwear, nakapasa, 'di ba? Tapos ikaw preparado ka, 'di ba? May piso ka pa sa sapatos, nakasoen ka pang bra at panty, ligwak ka, aray ko, 'di ba? Tapos si Kuya Rep naka-bench pang brief na kulay red, bumagsak. Wala yan sa pamahiin, nasa sarili mo yan. Bigla overthink. Kaya nyo yan. Nandito lang naman kami to guide you. Pero tatandaan ninyo, ah, kapag kulang kayo sa preparasyon, talagang at kapag tamad kayong mag-review, talagang yun ang aray ko talaga. Kasi kahit anong anong pilit namin sa inyo kung magre-reason kayo na, "Ma'am, kasi ganito may trabaho ako, ma'am magre-review na lang ako sa ano." Tapos pagtingin wala namang nag-view ng o onti lang ang nag-view ng recorded, 'di ba? Okay. So what to wear? Ayan, may dress code tayo ha. Hindi tayo dapat geng-geng dito at mga aesthetic dito ha. What to wear? What are the dress code? Okay, attire, the proper attire, preferably a plain white shirt or top. Okay, bawal dyan yung mga geng-geng. Yung nakababa, yung mga pants, tas kita yung red na boxer, bawal yun. Okay? Mas maganda po, mas snappy, mas preferably nila white top, yung mga Kentucky, yung mga pwede rin yung may alam niyo yung parang pag mag-aano ka, yung newbie ka sa Mang Inasal at Jollibee. Yung may collar. Kung preferred nyo, ganun. Pero mas maangas kasi yung walang collar, yung Kentucky, V-neck, tsaka round. Okay? Ayan, very good, Ma'am Melissa. Type C attire, nakatuck in. Okay? Bakat yung mga tiyan. Pero kailangan maangas ha. Nakatuck in talaga. Long hair must be tied back. Siyempre kung lalaki ka, tanggalin naman yung mga pubic hair sa mukha. Tanggalin naman po ang mga balahibo sa mukha. Girls, sa mga babae, nakapusod ang buhok. Hindi naman nire-required na maikli ang buhok. Okay? Nakapusod. Katulad ng kapag kayo ay nasa school, 'di ba? Okay, mag-hairnet.
Okay, prohibited attire, you will not be allowed to enter if wearing sleeveless shirts or blouses. Bawal. Eh, nakaputi naman ako ma'am, pero see-through ka, kita yung bakat na bakat yung bra mo, hindi naman po pwede yun. Bawal syempre ang naka-shorts, short pants, tokong pants, bawal na bawal ang ripped jeans. Bakit po ba bawal ang ripped jeans? Nung batch ko, may nahulihan, naka-ripped jeans, nasuksok po niya doon sa ripped jeans niya, yung kodigo, nakakita siya ng teacher. Eh, ang teacher na nagbabantay sa amin sa Arellano, veterano. Parang laser yung, alam niyo yung tumatagos yung tingin. Kitang-kita niya yung ano eh, kitang-kita niya yung pangungodigo nung kasama ko dun sa testing room. Okay? Syempre bawal naman pong naka-sleepers. Naka-rubber shoes po dapat, okay? Wala naman po silang pakialam kahit anong color ng rubber shoes, wala silang pakialam kung umiilaw pa yan. Pero tayong mga ano, kadalasan eh pag mga cream, black and white, di po ba? Okay? So, important reminders. Of course, important reminder. Be at the testing venue by 6:30 a.m. Gate close at 7:45 a.m. Calculators, of course, not allowed. For the POE, FOE, same with the NAPOLCOM examination, bawal ang calculator. Okay, tatandaan nyo ha. Eh, kailangan dyan, yung proseso nung naituro sa inyo ni Sir Kalungkong at ni Sir JD, matandaan po ninyo ha. So kung ako nga, nakaya ko nga, ako ang bobo-bobo ko sa math, nakaya ko 3 oras naturo sa akin yung mga yan. Yung series number, di ba, percentage based rate, kayo pa kaya, di ba? So electronic devices, of course, bawal. Mobile phones, smartwatches, any gadgets with recording capabilities are prohibited at your seat. Mahulihan kayo niyan, you are banned to take the POE, FOE, and NAPOLCOM exam. Scratch paper only allowed in the designated areas of the test booklet. Yung test booklet kadalasan ayun po yung ginagawang yung likod ng test questionnaire. Minsan naman, may narinig akong ano ha, kwento lang na nagbigay ng bond paper na clear para doon daw mag-scratch. Pero dahil nga syempre medyo hassle, magbibigay-bigay pa, hindi, instead na makapagbantay na lang si proctor, 'di ba? Ang ginagawa sa likod na lang ng test questionnaire. Take note, it is highly recommended to visit your testing venue a day before the exam to familiarize yourself with the location. Guys, same with taking the board examination for criminology or kahit anong kurso yan na pagtitake. Kapag magte-take ka ng exam at ikaw ay may testing center, it is advised po na bisitahin mo muna yung testing center mo a day before or a days before para familiarize ka. Lalo na kung ikaw ay wala ka namang jowang naghahatid sundo sa'yo. 'Di ba? Wala ka namang, ikaw ay walang ano, walang motor, 'di ba? Kahit maligaw-ligaw ka, kung nakamotor ka, may jowa ka, okay lang eh, 'di ba? Oh, sabi ni Susing, aray ko, wala kang jowa maghahatid sa'yo, move it, magbabayad ka pa. Sabihin pa nung move it rider, ma'am, ang tanga mo naman, ba't hindi mo naman inalam before the exam? Sabi ni Melissa, maghanap muna daw siya ng jowa. Ayan. Sabihin nung rider, saan ka na dalhin yan, ma'am? 'Di ba? Saan na siya dalhin? Kapag ganyan po, before the examination talaga ay dapat nag-o-ocular visit ka doon sa venue ng pag-e-examan mo. Tulad niyan, dalawa ang nag-exam ako sa ano, sa Napolcom, sa Marikina, 'di ba? Ang Marikina, ang Marikina, naligaw ako, buti na lang kasama ko yung aking jowa. Ang layo, saan niyo siya dalahin, 'di ba? Saan ako dalahin? Buti na lang Marikina National High School tapos Marikina Elementary, napagpalit ko siya ng detalye. Buti na lang ang dala-dala ng jowa ko, nanghiram kami sa kapitbahay ng ADB na motor. Mabilis lang, 'di ba? Hindi kasi ako nag-ocular, yun na ang maling-mali ko.
hindi ako nag-ocular. Nauna kasi yung pag-take ko ng NAPOLCOM before the board exam. So natakot na ako. Sabi ko sa NAPOLCOM, muntikan na akong malate. Buti na lang, mabilis yung motor na sinasakyan namin. Nung pagdating ng board exam, nag ano na ako, prepara na ako, nag-prepared ako. Hinanap ko yung ano, hinanap ko yung pag-examan ko talaga. Kasi kung hindi ka familiar talaga, eh 'di ba, lalo na kung malayo ka, matatanga ka talagaan, 'di ba? Kahit anong talino mo eh, 'di ba? Okay. So, take note, visit your testing venue a day or a days before the exam to familiarize yourself with the location. Alam nyo ba guys ito na, Napolcom. Okay, dito ko na lang i-ano yung mga techniques bandang dulo na. Napolcom announcement, okay, PNP entrance exam and promotional examination. Date of examination, maski promotional exam po kasi we do offer also promotional exam. Date of examination, April 19. Baka may mga kakilala kayo, may jowa kayo mga pulis. Okay, wag lang kabit ng pulis. Baka jowa kayong pulis, 'di ba? Gusto ma-promote, 'di ba? Mag-take ng promotional exam. So, we are also offering review for promotional. Okay? Date of examination, April 19, 2026 for the NAPOLCOM. PNP entrance and promotional. Online registration, February 16 to 20, tapos na. So, sa mga fourth year dyan na nakikinig, guys, tatandaan ninyo, kakatapos lang nitong February ang online registration. Nag-extend naman sila. Kaya lang guys, talagang kailangan much better February, kung ano yung date na binigay, talagang nakatunghod ka na sa laptop or nakatunghod ka na sa PC mo. Okay? Much better kapag PC or laptop ang gamit mo kaysa cellphone. Tapos, ang technique dyan, fourth year ha, sa mga nakikinig. Yes, sabi ni MJ, hirap makakuha ng schedule. Kailangan mong magdasal sa kung sino-sinong santo. Kung may santo lang nga ng board exam kunin mo na or ng entrance exam kunin mo na. Magdasal ka na sa kanya. Guys, ang hirap. Kasi may ibang kurso din na gustong mag-take ng PNP entrance exam. Maraming criminology na graduate. So, ang technique dyan, mabilis na internet, maganda yung gamit mong gadget, hindi yung maganda yung specs, yung talagang hindi naglalag. Ayan. So, advice ko sa inyo, fourth year laptop, PC, mabilis na internet. Ayun talaga. So, tapos na yan, online registration. I hope yung mga nandito nag-graduates na ay malamang nakakuha na ng schedule. Okay, processing period. February 18 to March 20. So, yun yung pag-process ng mga requirements naman po. Okay? Next. So, the coverage. The 3-hour examination consisting of objective type, multiple choices items covered the following subjects. Multiple choices naman po yan. Si Ma'am Alexis, hindi nakakuha ng slot. Dalawa kami. Dalawa kami, nagtulungan kami nito ni Ma'am Alexis. Hindi siya nakakuha ng slot. Dalawa kaming di ba na? Si Ma'am Alexis ay pamangkin siya ng aking asawa. Pamangkin ko siya. So, ang hirap makakuha ng slot talaga sobra guys. Lalo na fourth year, bagtyaga. Paulit-ulit talaga kayo. Tablet na ang gamit niya, dalawang phone na gamit niya. Sabi ko kasi, kung ano yung unang makapasok, tanggalin mo na yung isa, wag mo nang ipilit yung isa. 'Di ba? Gano'n talaga, mahirap talaga, maraming gustong maging pulis. Okay? Pasensya talaga, tama MJ, pasensya ang baon. Pasensya ang baon sa ganyan, sa talagang pag-a-apply, pag-a-apply talaga. Biruin nyo, sa ganyan pa lang, sa entrance exam, mahirap na. Pero, sulit naman yan pag nakapasa naman kayo. Another kalbaryo. Di ba? Pag nakapasa kayo, pag-a-apply na kayo sa PNP, dun naman kayo tatambay. Doon naman kayo sa pag-a-applyan nyo tatambay. So, general information, Philippine Constitution and History,
Yan, coverage. So Philippine Consti, yung mga may naka-enroll na ano diyan, alam ko may enrolled na ibang kurso, basic sa inyo to, 1987 Philippine Constitution. Tayong mga cream, 'di ba? Basic din to. PNP Law and History yan. So very basic naman para sa ating mga nagleya, law enforcement, administration, criminal justice system. Ayan, very basic din yan. So sa other courses na naka-enroll po dito, wag po kayong mag-alala. Ang ating mga lecturers, ipapaintindi at ituturo po ng maayos yan. So current events, ayan, kailangan may pagka-chismoso-chismoso kaya guys. Current events po ay nagkagulatan kami nito kasi dati ang tinatanong sino lang yung nanalo ng Miss Universe ng ganitong ganyan. Yung mga recently sino yung nanalong mga atleta. Alam nyo bang tinanong yung mga recently galing sa KMJS? Tulad nung panahon ko, nagulat ako ang tinanong yung batang tawag niyan, saan nalulong yung isang bata na nakagastos siya ng 1.5 million na merch. Anong merch daw yun? Eh, may mga ganon na Korean merch kasi ang sagot dun eh. Yeah, basic ni Sir Brian. Si Sir Brian, basic ang PNP Law and History. Ayan, baka bigyan niya rin kayo ng 94% dyan. Social Awareness and Value Judgment, okay? PNP Ethics and Values. Meron din po tayong verbal reasoning, vocabulary comprehension, and grammar. Ayan. Tandaan nyo guys, sa 3 hours na yan, 150 items po yan. 150, 160, ganun. I forgot, ang tagal ko na nag-take kasi 2021 pa naman. So, yung 3 hours na yon, bawal kayong mag-extend. Talagang exact 11, ipapasa nyo na yung papel. Ha, tandaan nyo, 8 kayo magsisimula, pero kailangan 6:30 nandun na kayo sa venue nyo kasi sasaraduhan kayo ng gate. Okay, verbal reasoning, yung mga hindi marunong masyado sa English, yung mga nagkakaroon ng mga grammatical error, makinig-kinig ka na kay Ma'am Consunji, yung ating lecturer for English. Okay, quantitative reasoning, nandyan si Sir Jake at si Sir JD to guide you, to teach you patiently. Kasi talagang itong quantitative reasoning, aminado tayong mga cream, sa pera lang tayo magaling. 'Di ba? Ang alam lang nating number, yung date kung kailan nagloko ang mga jowa natin, o 'di ba, yung mga ganyang factor. O kailan ka niloko na, ay anong date ka niloko ng ano yung number yun eh, ng first love mo, 'di ba? Magkano utang sa ni mama nung Pasko, ganyan lang yung alam natin kasing number. Pero ito talaga guys, sabi sa inyo, problem solving, kung makikinig lang kayo, wag kayo mag-i-skip kasi kapag na-skipan niyo yung lecture kahapon, manganganga kayo kinabukasan. Okay? Okay, logical reasoning, verbal and non-verbal, yan. So sa logical reasoning, may mga abstract din dito ha. Talagang kailangan makinig kayo sa abstract. Okay? Kasi ang abstract dito medyo, lalo na kung ikaw medyo mahina ka sa ganun sa abstract. Better yet, makinig ng maigi. Okay? What should examinees bring in the examination? Okay. Examinees are reminded to dress appropriately for examinations. PNP entrance examinees should wear white shirt, white shirt, shoes, and black pants. Maong, okay. Black pants or maong. Tatandaan nyo yan. Yung attire nila ate Ret at ni Kuya Ret, ayan. Tingnan nyo yung relo na sinasabi ko sa inyo, yun, di ba, may daliri. Di ba? Hindi yung smartwatch, okay? Kasi, guys, talagang bawal na bawal po ang smartwatch. Baka bigla kayong forever na hindi na po makapag-take ng NAPOLCOM exam. During my time na nag-take ng NAPOLCOM exam, guys, tawag niyan, kailangan on time kayo na nandun kasi nga pulis ang magbabantay. Tapos, hindi nila sasabihin sa inyo, may ganun kasing may ganun proctor eh.
Dedma lang sila nagse-cellphone. May ganun lang. Kailangan, wala akong time, wala akong relo noon. Nagtanong ako, "Sir, anong oras na po?" 20 minutes before 11. Buti na lang, yung ano ko, yung ginawa ko, inuna ko muna yung lahat aside doon sa math. Hinuli ko yung math. Ang math, it consists of 20 items. Tapos, tsaka ko tinapos yung math. Yung 20 minutes na yon purely for math. Okay? So, katulad ng sinuggest ko sa inyo, kapag nahirapan kayo, huwag niyong hulaan. Lagyan niyo lang ng palatandaan sa gilid ng number sa test questionnaire niyo. Okay? And then, yung pagsosolve po sa likod ng test questionnaire, wag na wag pong bababuyin yung Scantron paper. Yung Scantron paper po, mahalaga yan. Bawal mabasa yan. Baka mamaya matabig nyo habang umiinom. Isang beses lang kayo bibigyan ng Scantron paper. Delay kayo sa pag-i-exam niyan. Mai-invalid yung pag-i-exam nyo. Okay? So, ano pa mga technique? Nung during my time, may umuwing, ito ha, NAPOLCOM exam to. May umuwi na 3 ibang kurso. Kasi nahirapan daw sila doon sa PNP history, criminal law, criminal justice system, 1987 Philippine Consti, di daw nila alam, 'di ba? So feeling ko talagang mga criminology talagang matitira talaga dito, matira matibay. Okay. Ayan yung itsura ng NOAA. Ayan o. Ganyan ang itsura ng NOAA. Merong picture nyo sa gilid. Hindi na nakaganyan hindi na nakapakiw Pero, picture nyo na snappy. Tapos, naka-indicate dyan ano yung araw ng exam, saan ang room mo. May pipirmahan yan. Kapag magsi-CR ka kasi, pipirmahan niya ng pipirmahan niya ng proctor. Guys, alam nyo ba sa board exam, para sa mga magte-take ng board exam, alam nyo ba sa sobrang higpit sa criminology board exam, may time na kapag iihi ka, susundan ka pa ng proctor. Kasi baka iniisip, nangungodigo ka. 'Di ba? May ganun talaga. May mga ganyan talaga. Talagang wag na kayong magtaka. Wag na kayong pumalag kasi ganun sila kahigpit para wala talagang manduga. Ayan po yung itsura ng NOAA, Notice of Admission. Ayan. Pencil Mongol number 2. Okay? Yung Pencil Mongol number 2, at least magdala kayo ng dalawang pencil. Okay? Wag din po kalimutang magdala ng pambura at saka ng tawag niyan, ng pantasa. 'Di ba no? Ganda ni Aura. Ballpen, wag na wag kakalimutang magdala ng ballpen, ballpoint pen. Okay, ballpoint pen. So, bakit para saan? Ma'am, may lapis na may ballpen pa. Ang ballpen po, hindi po yan pinang-shade. Tatandaan nyo, guys. Ang ballpen po, yan po ay para sa label. Sana all may label. Label ng subject ng tinitake mo. Okay, kasama mo mag-CR yung proctor, no? 'Di ba? Silipin ng proctor kung lalaki yan, babae yung proctor, no? Silipin niya dun sa CR ng guys. Kadalasan, ang mga proctor na matatanda, ay yung mga nagbabantay, sa babae yan sumusunod talaga, naantay niya. Pag lumabas ng CR, baka may daladalang kodigo. Ganyan yan sila. Lalo na pag matatanda. Okay, ang ballpen, para sa label ng subject, para sa label ng pangalan, yan, tatandaan nyo. Pero pag pang shade, tatandaan po ninyo, lapis na po ang gagamitin. Okay? Okay. Any valid ID with picture and signature. Okay? Mahalaga po yan. Any valid ID with picture and signature. Lalo na kung ano yung ginamit po ninyo sa pag-apply. Okay? Sa pag-process. 'Di ba? O tingnan nyo, may ATM. O 'di ba? Isa pinakamahalaga dyan, protection. O, pero wag niyong dadalhin yan ha, baka mamaya inspeksyonin bigla yung ID nyo, yan na mapakita nyo. Okay? All examinees, whether entrance or promotional exams, must be obtain a passing score of at least of at least 70%. Yan naman po ang kagandahan naman
sa NAPOLCOM examination, PNP entrance exam. Not unlike Criminology Board exam, FOE and POE, 70% lang naman po ang passing score na hinihingi. Okay? Pero mas masaya yan na kung kayo ay magiging top notcher, malay nyo. 'Di ba? Bigyan kayo ng gantimpala ni Sir Brian. Bigyan kayo ng tumataginting na halik at yakap ni Sir Brian. 'Di ba? Nakakatuwa naman yun, nagkaroon pa ng ano, no, ng top notcher, ano lang, bagong bukas lang si Elite. Okay. Elite Force Review and Training Center, so training professionals forging public servants. Okay, thank you very much po, Padayon Future Officers. Thank you for listening. To Ma'am Jessa, maraming salamat. So, ayan na, nakapag-orient na tayo. So, sa mga susunod na araw, magsisimula na tayo. So, I do hope, lalo na mga 4th years, sana makapanood kayo ng ating recorded dahil busy kayo, sabi nyo, busy kayo sa OJT at OJT research, mga ano ninyo, course audit. Doon naman po sa mga walang work at walang hindi naman nagma-masters, we advise you, umattend po kayo ng review regularly. Okay. Member po ng PAL, ayan. Mga member pala tayo. Pare-parehas tayo guys, member tayo ng PAL. Ganto-ganto lang kami, PAL din kami ni Sir Brian. Okay, thank you very much. Have a great night, guys. Thank you for listening. So, see you again the other day for the regular lecture na po natin ng ating FOE, POE, and NAPOLCOM exam. Thank you very much.